Ngayon, sino po ba ang maaaring magpa-convert ng foreign driver's license? Halimbawa po, OFW tayo at tayo ay magbabakasyon ng may katagalan sa ating bansa dahil ang ating foreign driver's license ay magagamit lamang ng 90 days or 3 months, kinakailangan po magpa-convert tayo ng driver's license. Qualified po tayo, lalong-lalo na kung tayo po ay babalik pa sa ibang bansa. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat mga kababayan. Ito ay magandang balita para sa mga OFW na mayroon ng foreign driver license na kung kayo ay umuwi ng Pilipinas, magbabakasyon, ay pwede na pala itong i-convert into a Philippine driver license para sa ganun makapagmaneho kayo ng sasakyan sa atin. So, kasamahan niyo ako, pakinggan natin yung paliwanag ni Colonel Busita at kung ano-ano ang yung mga dapat gawin o mga requirements. So, let's go. Samahan niyo ako. Foreign driver's license ng OFW. Paano i-convert sa Philippine driver's license? Marami po tayong mga kapatid na OFW at balikbayan na nagtatanong, Colonel Busita, may driver's license po ako sa ibang bansa. Pwede ko po ba itong ipa-convert dito sa Pilipinas? Ang sagot po diyan ay oo, basta't valid ang inyong foreign driver's license at kompleto ang inyong requirements. Ang layunin po ng conversion ng ating foreign driver's license ay para legal tayong makapagmaneho dito sa ating bansa. Hindi na po kayo kailangang magsimula pa sa lahat ng mga requirements na kapareho para sa student permit at iba pa. Ngayon, sino po ba ang maaaring magpa-convert ng foreign driver's license? Halimbawa po, OFW tayo at tayo ay magbabakasyon ng may katagalan sa ating bansa dahil ang ating foreign driver's license ay magagamit lamang ng 90 days or 3 months, kinakailangan po magpa-convert tayo ng driver's license. Qualified po tayo, lalong-lalo na kung tayo po ay babalik pa sa ibang bansa at maaaring ma-expire itong ating sinasabing foreign driver's license. Para pagbalik po natin sa ibang bansa, meron pa tayong qualification na magagamit kung tayo ay mag-a-apply ulit bilang driver sa ibang bansa. Ano naman ang mga pangunahing requirements kung tayo magpapakonvert ng foreign driver's license? Una, siyempre, valid ang ating lisensya sa ibang bansa. Ikalawa, of course, meron tayong passport. Dito sa passport, makikita kung kailan tayo umalis at kung kailan tayo bumalik dito sa ating bansa. Ikatlo, visa o entry documents na magpapatunay ng inyong legal na pagpasok o pagbalik dito sa ating bansa. At ikaapat po, medical certificate mula sa accredited clinic ng LTO. Paalala naman sa mga kapatid nating OFWs na mayroong foreign driver's license. Tiyakin po ninyo na hindi mag-expired ito dahil kapag nag-expired ito, at bumalik kayo sa ating bansa at kailangan ninyong magpa-convert o magkaroon ng lisensya muli dito sa Pilipinas, malaki po ang magiging problema ninyo. Hindi po valid ang expired foreign driver's license. At kung kayo naman po ay makaranas ng problema patungkol dito sa inyong conversion ng driver's license o ang pag-renew ninyo ng lisensya dito sa ating bansa, iwasan po ninyo na makipag-usap o magpatulong sa fixers. Bakit po? Marami na po nagka-problema. Ano yon? Dati, maayos naman ang kanilang lisensya, pero nagtiwala sa fixer. Nagulat na lamang nila pagkalipas ng ilang mga taon at sila ay nagkaroon ng violation. Kapag nahuli, fake ang kanilang driver's license. Ano ang malaking problema dito? Imagine, maayos naman ang lisensya mo, pero nung magre-renew ka, nagtiwala ka sa fixers, nako, malaking problema yan. Yan po ay isang basihan para ma-revoke ang inyong lisensya at hindi na kayo pagkalooban nito ng LTO. Kaya ulitin ko po, iwasan po ninyo ang fixers. Kung may problema, nandito po kami. Handang tumulong sa inyo. Bukas ang aming opisina, 24 oras, araw-araw. ARSAP hotlines, 0917-678-2016. 0920-960-1999. Nandito po kami para maglingkod at tumulong sa inyo. Libre, walang pinipili, walang kinikilingan. Basta tama, kampi-kampi po tayo. So, ayun nga mga kababayan, lalong-lalo na sa mga OFW. Ito ay napakagandang balita para sa inyo na hindi na kayo problema ng driver license kung ikaw ay mayroong foreign driver license. Pwede namang magamit sa atin basta i-produce mo lang, kumpleto mo lang yung requirements na nabanggit ni Colonel Busita at pwede ka nang mag-apply sa atin. May convert mo na yung lisensya mo, foreign driver license into a Philippine driver license. So, kung ikaw ay magtatagal sa atin na inyong bakasyon ay ayan na yung pagkakataon nyo na magkaroon, may convert ng Philippine driver license, ang inyong mga foreign driver license para sa ganun makapagpamaneho kayo ng maayos sa Pilipinas. So, maraming matutuwa nito yung mga OFW. At saka napakagandang mensahe ito ni Colonel Busita na wag kayong
magtitiwala sa mga fixers kapag kayo ay nagre-renew ng iyong mga kontrata. So, balikan natin, panoorin natin yung kanyang paalala, tapos tayo magbigay ng comment reaction. At kung kayo naman po ay makaranas ng problema patungkol dito sa inyong conversion ng driver's license o ang pag-renew ninyo ng lisensya dito sa ating bansa, iwasan po ninyo na makipag-usap o magpatulong sa fixers. Bakit po? Marami na po nagka-problema. Ano yon? Dati maayos naman ang kanilang lisensya pero nagtiwala sa fixer. Nagulat na lamang nila pagkalipas ng ilang mga taon at sila ay nagkaroon ng violation kapag nahuli. Fake ang kanilang driver's license. Anong malaking problema dito? Imagine, maayos naman ang lisensya mo. Pero nung magre-renew ka, nagtiwala ka sa fixers, nako, malaking problema yan. Yan po ay isang basihan para ma-revoke ang inyong lisensya at hindi na kayo pagkalooban nito ng LTO. Kaya ulitin ko po, iwasan po ninyo ang fixers. Kung may problema, nandito po kami. Handang tumulong sa inyo. Bukas ang aming opisina, 24 oras, araw-araw. ARSAP hotlines, 0917-678-2016. 0920-960-1999. Nandito po kami para maglingkod at tumulong sa inyo libre. Walang pinipili, walang kinikilingan. Basta tama, kampi-kampi po tayo. So, yun nga, napakagandang mensahe ni Colonel Busita. Yung mga kababayan natin magre-renew ng kanilang mga foreign driver license into Philippine driver license na sabi nga niya, kapag kayo ay nagka-problema sa magre-renew ay lumapit lang kayo sa kanilang mga opisina o sa mga opisina ng mga LTO. Huwag daw basta magtitiwala sa mga fixers. Kasi nga, yung nga nabanggit niya, pagdating ng araw, yung pag nagkaroon ka ng violation o dumating na yung time na i-renew mo na talaga yung lisensya mo, tapos malalaman na fake pala yung driver license, ay pwede ka na palang mapatawan ito ng revoke ng iyong lisensya at ito yung masaklap. Nabanggit niya na di ka na makakuha ng driver license. So, ang problema kasi sa atin, sa totoo lang, yung mga iba dahil sa mga lalo pag mga ganitong sitwasyon, yung pabilisan, ay talagang marami ang lumalapit sa mga fixers. So, disclaimer lang po. Sana mali ako at pa-comment sa baba. 'Di ba? Ito yung nagiging problema sa atin. Tama nga yung paalala ni Colonel Busita na huwag basta-basta magtiwala sa mga fixers kasi hindi mo nga alam yan, baka yung bigay sa iyo nga ay fake o fake na driver license. So, di ba? Lalo sa atin, talagang ang dami talaga ng fake at magagaling dyan na gumawa ng mga peke dokumento. So, napakaganda at para sa mga kababayan nating OFW na kung kayo ay mag-renew ng iyong mga foreign driver license into Philippine driver license ay mag-iingat lang kayo. Huwag kayong magtitiwala sa mga fixers tulad nabanggit ni Colonel Busita. At kung nagkaroon kayo ng problema, lapitan nyo ang kanilang mga opisina. So, sana ito ay makatulong sa mga OFW na magbabakasyon sa Pilipinas na mayroong existing na driver foreign license. So, maganda ito. So, paano? At pa-comment below. So, sana nakatulong ito kay sa mga OFW at may enjoy mo na ang pag-drive sa Pilipinas kung ikaw ay mayroong existing foreign driver license. Maraming salamat sa inyong pagsama at ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At dito kasi sa Middle East, walang masyadong may vlog. Ginagawa ko lang to as libangan, pero sana someday pag umuwi tayo ng Pilipinas, mas marami tayong pwedeng may vlog doon. Ginagawa ko lang naman to as libangan, pastime, at pampawala ng homesick, pampawala ng boring. So again, maraming salamat mga kababayan at mga kababayan ko sa Pilipinas, mga ka-OFW sa mampanig ng mundo. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat at kita-kits sa masunod kong mga videos.